Anong ibig niyong sabihin na sinusunod lahat ni Timoy yung utos niya? Anak, tama pala yung hinala namin ng nanay mo simula pa lang eh. Binayaran talaga ni Hazel si Timo para sabihin niya na nakita niya na si Colleen ang tumulak kay Jessica. Alam mo tayo, napakasama talaga ng asawa mo na yan eh. Oo, pero tatapusin ko na yung kasamaan niya. Anak, gagawin ko na yung plano ko. May plano kayo? Ano yun? Bukod sa maabsuelto si Colleen sa kaso niya, anak, kaya ako binalikan si Hazel para maghanap ako ng ebidensya laban sa kanya. Tapos ididemanda ko siya. Ngayon, tuloy yung annulment, tapos tsaka ako kayo babalikan. Ba't din siya sabi sa amin? Siyempre, anak, wala pa naman ako ebidensya nun eh. Pero ngayon, may lead na ako, anak. Kaya ako nga sinasabi sa'yo to eh. Kasi kailangan ko ng tulong mo. Oo naman tayo, sige. Kahit anong tulong, basta sasabihin mo sa amin, ha? Oo, sige, anak. Pero huwag mo muna sasabihin siya, ha? Lalo na sa nanay mo. Kamusta na pala siya? Hello, Felma? 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 Hello, Felma? Felma, hello! Felma! Felma! Nay, hindi pa ba nakakalabas si Diana hanggang ngayon sa ospital? Naawa na ako sa asawa mo, anak. Lalong lumalala yung sakit niya kakaisip ng mga problema. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na nagpapautang sa akin. Si Kapitana po kaya? May utang pa ako sa kanya. Yung isang Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ko? Sinabi ko na nga, di ba? Wala na nagpapautang sa akin. Tawagin mo na ako, Nay. Kasalanan ko to eh. Si Ma'am Hazel po kaya puntahan niyo na. Na, ayoko. Binuliyawan na nga niya ako sa telepono eh. May usapan kami, hindi Diana sa kanya. Ginawa ko naman yung hinihingi. Hindi naman siguro tatalikuran yung pangako niya sa akin. Natatakot ako kay Ma'am Hazel. Natatakot ako sa kanya. Tapangan mo na lang yung loob mo. Bakit ba nangyayari sa inyo mag-asawa to? Sa atin. Kagagawa ko to, Nay. Sana pala hindi na lang pala ako sumuko. Sana umuwi na lang tayo ng probinsya. Itago tayo dun. Ba't ang tagal ni nanay? May tinatapos lang yun na paperwork. Pero kanina pa yun eh. Alam ko na. Tinatapos niya kasi mamaya may date siya. Date po? Kasi nakita ko kanina si Noah lumalabas dun sa office ng nanay mo. Tapos sabi ba naman niya, see you after lunch. Ganun. Naku, Ninang. Si nanay, ang mahal lang nun si tatay.
Kaya malabong magkabalikan pa sila ni Tito Noah. Tatay mo, nainiwan na naman yung nanay mo. Baka naman kasi magkaroon na naman ng ligawan sa pagitan ni Felma at ni Noah. Baka lang naman. Wala nang ibang lalaking mahal si nanay. At alam ni Tito Noah yun. Sa bagay, aminin na natin, ang tunay na laman ng puso ng nanay mo ay ang tatay mo. Kung magkakaroon ng open heart surgery ngayon ng nanay mo, makikita pangalan ng tatay mo, Manuel, ganun. Pero kung ako yung doktor, ang gagawin ko, buburahin ko talaga yung pangalan mo. Si Ma'am Felma po, may papapirmahan sana ako. Ikaw naman, syempre nasa office niya, di ba? Dumaan na po ako doon kanina. Wala po yata siya. Nakalak yung pinto. Mama Andrea, si Ma'am Pelma po, mukhang may nangyari sa kanya sa office. Ano? Excuse me. Nay? Mars! Nay! Mars! Sigurado ba kayong nandito si nanay sa loob? Opo, ma'am. Narinig ko siyang sumigaw tapos biglang may kumalabog. Mars! Kunin mo yung spare key sa office ko. Okay po. Mars! Nay! Pelma! Felma? Nay! Pelma? Tito Noah! Tabi! Tabi! Arjun, may sasakyan! Dali! Nay? Let's put it by the bed. Patient coming. Nurse. Pero, Mr. Salvador, We found her unconscious. we'll take care of her. Don't worry. Noah, kilala ka ng doktor? Tsaka Tito, bakit ho hindi na nagtanong yung doktor tungkol sa nangyari kay nanay? Alam na niya yung gagawin niya. This is the second time na dinala ko nanay niyo rito. Bakit po? Severe headache. Teka, nadala mo na siya before. Anong sabi ng doktor nung una? Noah, may sakit si Felma, ah? Hindi pa alam ng doktor. Dahil hindi pa nagpapatay si Felma. She's okay na daw. Stress-related lang daw. Pero dinala ko na siya kanina rito eh. And then this. Oximeter. Blood pressure? Yes, Doc. Oo. Nurse, dextrose.